Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa matchup ng Los Angeles Lakers kahapon laban sa Milwaukee Bucks ay nakuha nga ng Bucks ang panalo sa score na 105-101. Kahit na pwede nating masabi na hindi sobrang ganda ng nilaro ni Giannis Antetokounmpo o at least below ito sa usual standard niya. Nagtala lamang ito ng 21 points, 6 rebounds, 5 assists, 2 steals and 2 blocks on efficient 9 of 11 shooting sa field. Subalit tinulungan nga siya ng 22 points, 5 rebounds, 6 assists and 4 steals si Kevin Porter Jr. Habang sa Lakers naman ay 26 points, 9 rebounds, 10 assists and 3 steals si LeBron James. 24 points, 9 rebounds and 9 assists din si Luka Doncic. Subalit 8 of 25 lamang ito sa field at may kasama din itong 6 personal fouls. Lately nga ay hindi magandang nilalaro ni Luka kung efficiency ang pag-uusapan. Tila ba naka-adjust na nga mga team at na-figure out na ang opensa ng Lakers at kung paano ba ito dedepensahan. Sa last 10 games ay nag-average pa rin naman si Luka ng 31.6 points, 6.4 rebounds, 8.6 assists and 5 turnovers per game on 47% shooting sa field and 29% naman sa 3-point line. Habang si LeBron naman ay nagtatalangan ng 26 points, 5 rebounds, 6.5 assists and only 2 turnovers per game on 55% shooting sa field and 35% naman sa 3-point line. It's safe to say na mas maganda nga ang nilalaro ng 41-year-old LeBron James kaysa sa 27-year-old Luka Doncic sa kanilang last 10 games. At least kung efficiency ang pag-uusapan. And this is not a good sign para sa Lakers. Hindi nga pwede na ang 41-year-old player pa ang magmumukhang best player sa team kaysa sa iyong franchise player na 26-year-old pa lamang. Sa ngayon nga ay kailangan ng Lakers na gumawa ng adjustment dahil alam na ng mga teams na heavy on iso ball and accidental basketball ang nilalaro nila. Tipo maghahanap ng mismatch, mag-ISO at maghihintay ng double team at kick out pass sa open player sa corner. Okay lang nga ang ganitong style of play kung lahat nga ng player mo ay shooter at maasahan mong tira sa labas. Subalit that is not the case para sa Lakers lineup sa ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Kahapon ngayon nakuha din nila ang panalo laban sa Sacramento Kings sa score na 137-103. Balance scoring ang pinakita ng Warriors. 27 points, 10 assists si Steph Curry, 19 points si DeAnthony Melton, 15.6 rebounds and 6 assists si Jimmy Butler, 14 points si Podziemski at 11 points, 6 rebounds and 8 assists naman si Draymond Green. Nakaharap nga nilang Sacramento Kings na hanggang ngayon ay interesado kay Jonathan Kuminga. Tila ba sila lang nga ang nagpapakita ng interes sa young forward ng Warriors na nabubulok na sa bench. Parte nga siya ng starting 5 sa first 12 games ng season. Subalit ngayon ay mahigit isang buwan na ngang wala sa rotation si Kuminga sa Warriors. Straight DNPs nga mga kaibigan by coach's decision and not by injuries. Magiging trade eligible si Kuminga next week at mukhang sa trade na nga ang bagsak niya dahil nagsasayang lang nga ang Warriors ng sahod at pati na din ng roster spot sa isang player na ayaw nilang palaruin at ayaw din naman na maglaro para sa kanila. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?